Hello my dear, good morning, magandang umaga po. So, collective reading tayo. So, marami tayong mga cards over here. Ang ginawa ko, kumuha ako ng isa-isang cards. Bawat isa, kumuha ako. Actually, dito sa isang card, dalawa yung nahulog. So, eto yung mga na-collect natin na cards for today. And this is a collective reading, my dear. So, everyday natin to gagawin na kukuha tayo ng mga cards. Actually, ginagawa ko na to noon. Medyo ngayon lang ako nagkaroon ng idea na pwede pala yung ganito. Okay? Before tayo mag-proceed, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Ang tawag ko mga abangers kasi bakit walang sawang nag-aabang, naghihintay ng kanilang mga readings. Thank you po. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, thank you po. Maraming salamat po sa pagsusubscribe. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. Mahanap ninyo kung ano po yung hinahanap ninyo or sana po ay naipoprovide ko kung ano man po yung hinahanap ninyo. Okay? Sa mga interesado po sa ating private reading, nasa description box, my dear, punta ka sa description, nandun yung mga kinakailangan mo para makontak ako. Huwag kang mahiyang mag-message, huwag kang mag-alala, my dear, libre lang yan magtanong, mag-inquire, libre lang yan. Okay, so intindihin na natin, intindihin, basahin na natin yung mga cards, okay? So nag-umpisa dito, etong card na to, hindi ko to laging ginagamit, this is actually, ito siya. Okay, never ko pa tong nagamit. Okay, so ngayon nahanapan ko na siya ng paraan kung paano ko siya gagamitin. Okay, teka, babalik lang muna natin ha, para naka-organize tayo. Pagkakuha, ibalik lang din kaagad para naka-organize. Okay, and kung meron po kayo marinig na kahit anong ingay sa background, please kindly ignore po kasi sobrang init. And yeah, okay, anyway, sabi dito, the universe has a big plan for me and it's time to claim them. Okay. So my dear, by the time na napapanood mo to, kailangan maniwala ka na merong plano sa'yo na maganda. Or merong plano sa'yo ang ating buong may kapal na maganda. Okay. Sa kabila ng kung ano man yung pinagdadaanan mo, my dear, kailangan mo siyang i-claim. Kasi minsan, sa buhay natin, pag sinusubok tayo ng panahon, kunyari, ang dami-daming problema, ang dami-daming pasakit, ang dami-daming nangyayari, minsan, ang iniisip na lang natin, yung mga negative na lang, na wala na to, ganito na lang, and ang nakakalungkot doon, my dear, is, kung ano yung iniisip natin, yun ang nangyayari. Kaya sa oras na to, habang pinapanood mo tong reading na to, i-claim mo na itong mga nangyayari sa iyo as of this moment, ito ay stepping stone lang. Stepping stone lang or sabihin natin training mo para pag naabot mo na, my dear, yung tayog ng tagumpay kung ano man yung gusto mong mangyari, ready ka na talaga. And alam mo siya kung paano mo siya pahalagahan kasi 'di ba sabi pa nga nung naalala ko yung nanay ko, sabi niya, madali lang sa iyo gastusin kasi hindi mo naman pinaghirapan. Nung nagkaroon na ako ng trabaho, sabi na nanay ko sa akin, 'di ba? Ang hirap mo nang gastusin yung pera kasi pinaghirapan mo. Ibig sabihin, hindi niya sinusumbat sa akin yun. It's just more on parang pinaparealize niya sa akin na, 'di ba? Noon, yung inaabot ko sa'yo na pera, yung baon-baon mo, yung ganyan-ganyan, di ba, ang dali mo lang lustayin na parang mamaya babalik ka ulit sa akin, manghihingi ka ulit sa akin ng pera. And, na-realize ko yun, my dear, na parang, oo nga, tama yung nanay ko. And tama din yung mga matatanda na sinasabi nila na pag pinaghirapan mo talaga yung isang bagay, talagang pahahalagahan mo talaga siya. No, hindi mo siya basta-basta isusuko. And I have this very strong energy sa card na to, my dear, na kaya ka siguro dinadaan dyan sa mga obstacles na yan, sa mga challenges na yan. Kasi, para pag naabot mo na yung success na yun, kung ano man yun, alam mo kung paano siya pahalagahan. Kasi, hindi lang siya one click. Talagang pinaghirapan mo talaga siya, talagang dugot, pawis talaga. Talagang ilang beses ka umiyak, ilang beses ka na-depress, kung ano-ano. And oo, hindi maganda yon.
Pero to the point na ma-overcome mo siya, yun ang maganda doon. And magagamit mo siya para makarating ka doon sa destination mo. Ayan, tumambay na naman tayo. Ang ganda nito, the universe has a big plans. Plans with S talaga, my dear. Ibig sabihin marami. And then sabi dito, claim them. So, ibig sabihin marami, my dear. Maraming plano sa iyo ang ating buong may kapal. You just need to claim it talaga, my dear. I-claim mo yan ngayong araw na ito na tinatanggap ko na po kung ano man itong plano mo sa akin. And kung ito yung magiging daan para maabot ko yung pangarap na yon, tinatanggap ko po ng maluwag na maluwag sa aking puso. No, of course, mangingi ka rin ng strength na palakasin nyo na lang po yung loob ko na mapagtagumpayan ko kung ano man po yung mga pagsubok na ito, di ba? And lagi na talagang magkasama yan, my dear. Yung success at saka yung struggle, para yan silang para yan silang kambal, no? Para yan silang yung mga magko-combine na mga pagkain, my dear, no? Yung mga magpares-pares, may dadaan. Ayan. Kaya nagsasara, my dear, kasi nga, ang ingay, and hindi naman sa distracted ako, nahihiya ako sa inyo, na para bang, ano ba yan? Ang ingay-ingay naman, ganun-ganun. Hindi sa nadidistract ako. Akala ko kasi dati nadidistract ako sa kanila, hindi pala. Nahihiya pala ako sa inyo. Yun pala yung totoo doon, na para bang, hindi mala ako makapag-provide ng high quality na video, yung parang ganon, no? So, nahihiya ako. Pero ngayon, kumbaga parang hihingi na lang ako ng pasensya kasi hindi ko naman sila kontrolado. Okay? Next card natin, my dear, over here is, I was afraid that you would reject me if I share my feelings with you. Okay, my dear? Ngayong araw na to, kailangan maging expressive ka. Okay, is more on parang, kung alam mo namang mali, i-correct mo. Kung alam mo naman na dapat i-correct mo. And, wag mong masyadong pigilan yung sarili mo sa pagpapakatotoo. Okay, yun ang nakukuha ko. Kasi ang nakukuha ko dito sa card na to, na parang you are afraid sa kung ano yung magiging reaction ng ibang tao sa'yo. So, kung talagang ayaw talaga sa'yo ng tao, maski anong gawin mo is either like, magpakabuti ka, or kung anong gawin mo, kung ayaw talaga nila sa'yo, my dear. And it's better na lang na nagpapakatotoo ka, kasi, nahanap mo yung mga totoong tao. Yung mga totoong tao na talagang mamahalin ka, at talagang susuportahan ka hanggang sa pinakadulo. Kasi kung babaguhin mo yung sarili mo ngayon, and matatakot ka, kasi, iniisip mo na, ay, baka magsipag-alisan sila, baka iwanan nila ako. Ang mangyayari is babaguhin mo yung sarili mo, and then, binago mo yung sarili mo, sakripisyo yon. Ang reason nun, kaya mo siya binago, is para mag-stay sila, and then eventually, hindi naman pala sila mag-stay, aalis din pala sila. Okay? So, ngayong araw na to, my dear, do not be afraid na i-share yung feelings mo sa world. Yung typical naman na with moderation din, di ba? Hindi naman pwede na, I share daw yung feelings. Sige na nga, pagbumurahin ko na nga itong mga ito. Yung doon pa rin tayo sa tama. Di ba? Mag-isip pa rin talaga tayo ng tama. Yung nagsishare ka lang ng feelings kasi yan talaga yung dapat. Pero not to the point na parang gagawin mong advantage yun para makapanakit din ng ibang tao. 'Di ba? Maging resourceful tayo na tao, okay? Pero kasi pag hindi ka nagsasalita din minsan, pag hindi mo rin kino-correct yung isang tao or hindi mo rin siya sinasabi or pinaparating sa kanya na mali, 'di ba parang yung bata? 'Di ba yung bata? Pag hinayaan mo lang yung bata na parang sige, gagawin niya lang kung ano yung gusto niya. Pag lumaki siya, hindi mo na siya masaway. So mas maganda na sa una pa lang, parang maglagay ka na ng boundaries na, ay, hindi ko gusto yung ganyan, hindi ko gusto yung ginagawa mo, yung ganon, no? It's better na parang, pasensya na po, in a very respectful way naman, no? Parang, pasensya na, hindi ko kasi gusto yung ginagawa mo, parang nakaka-open ka na, o nakakabastos ka na, yung parang ganon, no? In a very respectful way naman, para alam nung tao na yon na, okay, may boundary siya, hindi ko pwedeng gawin sa kanya lahat, okay? So, yun ang nakuha ko ngayong araw na ito. Next card natin over here, galing to sa comfort card, my dear.
Okay, actually kabilaan to, pero hindi ko nababasahin yung nasa likod kasi yung message sa likod, my dear, is parang advice niya yun. Okay, so kinakailangan natin mag-create ng sarili nating advice para sa sarili natin. Hindi natin kukunin yung advice galing sa comfort card. Okay, so sabi dito, paano mo pinaprioritize ang sarili mo sa araw-araw? Okay? So, how do you prioritize yourself every day? Ano yung mga ginagawa mo, my dear, sa sarili mo na nagpaparamdam na tao ka? Okay, na deserve mong mabuhay kagaya ng ibang tao. Napaka-importante nun. Na paggising mo sa umaga, meron kang tinatawag na affirmation bang tawag doon? Yes. Na parang meron kang ginagawa para sa sarili mo. Okay, something. Paano mo pinaprioritize ang sarili mo? Yung para bang, kasi baka ang nangyayari, pagising mo sa umaga, parang ang energy mo kaagad is para na kaagad sa ibang tao. Kung paano mo sila mapiplease. Kung paano mo, 'di ba? Kasi sabi dito I was afraid that you would reject me if I share my feelings with you. So baka pagkagising mo pa lang sa umaga, iniisip mo na paano ko kaya mapiplease tong tao na to? Paano kaya yung ganito, ganyan? So, ibahin mo, my dear, paano ko kaya mapiplease yung sarili ko? 'Di ba? Paano ko kaya mapapasaya yung sarili ko? Para magdulot ka rin ng saya sa iba, no? Kasi lagi ko tong sinasabi, my dear, gasgas to sa mga reading ko. Paano ka magbibigay ng pagmamahal kung hindi mo mahal yung sarili mo? Paano ka magbibigay ng saya kung hindi ka naman masaya sa sarili mo, 'di ba? Paano mo nagagawa 'yun, 'di ba? And yes, meron silang nagagawa ng iba 'yun nang dahil siguro parang para na lang siyang program, parang ganun, yung para na lang computer na, okay, kailangan ko magpasaya ng ibang tao kahit malungkot ako, kahit miserable ako, kailangan ko magmahal ng ibang tao kasi ganun talaga yun ang program pagiging tao, pero hindi ko mahal ang sarili ko. So I think, my dear, today, i-prioritize mo yung sarili mo na para bang pasayahin mo naman yung sarili mo. Isipin mo naman yung sarili mo, my dear. Na wag mo masyadong isipin yung ibang tao. No? Wag mo sila masyadong isipin kung nagugustuhan ka ba nila, kung gusto ba nila yung outfit mo, kung gusto ba nila itsura mo. 'Di ba? Kasi we are unique naman Iba-iba naman tayo. Hindi tayo pwede magkapare-parehas, my dear. Di sana kung pare-parehas tayo, di sana pare-parehas tayo ng pangalan. Pare-parehas din tayo ng itsura, 'di ba? Mukha tayong mga minions, 'di ba? Unana, unana. Para tayong mga minions, 'di ba? Iba pare-parehas tayo, mga yellow tayo lahat. No, dahil iba-iba tayo. So, meron din tayong iba-ibang mga characters, 'di ba? Meron din tayong mga iba-ibang pag-uugali, 'di ba? So, i-priority mo yung sarili mo today. This is a reminder na i-priority mo yung sarili mo today. Gumawa ka ng something na magpapasaya sa puso mo. Gumawa ka ng something na magpaparamdam sa iyo na tao ka. Okay, parang ganon. Na hindi ka robot, na hindi ka araw-araw bumabangon para mag-please lang ng ibang tao. Okay? Next card natin over here is bad news. Okay. So, sabi ko nga sa iyo kanina, there's a possibility, my dear, na baka meron ka talagang pinagdadaanan ngayon, baka meron mga bagay na nangyayari sa paligid mo na hindi mo nagugustuhan, my dear. Okay? Kung ikaw ay nagulat, kunyari, bill, dumating yung bill mo, nagulat, oh, bakit naman? Bakit nagkaganito? 'Di ba? Karapatan mo 'yun. Karapatan mo mag-react, karapatan mo magalit. Kung tinitake advantage ka ng ibang tao, okay, meron mga bad news, kunyari, sasabihin na, uy, kailangan ko ng pera, kaagad-agad, 'di ba? Karapatan mo mag-react. Na para bang bakit ganun? Para bang pakiramdam ko, kasi kung titingnan mo tong image na to, my dear, parang naka-receive siya ng bad news. Parang meron lumapit sa kanya and then nagsabi sa kanya na, uy, ganito, ganyan, ganito, ganun, ganyan, ganyan. And then parang, 'di ba, ayaw natin ng ganun Hindi tayo, kumbaga parang, yun ang pinakaayaw natin sa lahat, yung mayroon tao na magdadala ng bad news or negative energy sa space natin, yung ganun. So, teka lang.
The universe has a big plans for you. Okay. So, yun na nga yung sinabi ko kanina, yung mga struggles, yung mga obstacles, my dear, and sabi ko nga, i-claim mo to na ready ka na. Pero itong mga ganitong mga bad news na dumarating sa iyo araw-araw, you need to face it professionally, no? Kailangan mo siyang i-address, my dear, kung may kasalanan ba ako dito? May kasalanan ba yung ibang tao? Ako lang ba yung dapat umayos dito? Or dapat this is a collaboration, teamwork, okay? So yan na nakukuha ko dito. Ako lang ba ang kinakailangan mag-adjust? Ako lang ba ang kinakailangan mag-flex na, yung para bang ako lang ba yung kinakailangan na parang mag-resolve nito? Yung mga ganon, my dear, okay? Yung mga ganon. So, definitely may nangyayaring hindi maganda ngayong araw na ito, okay? Or meron mga nangyayaring hindi mo gusto sa buhay mo, my dear. And possible na yun yung nagpaparamdam sa'yo na parang wala na. Paulit-ulit na lang to. Ganito na lang yung magiging rotation ng buhay ko. Yung parang ganun, my dear. Pero sinasabi kasi dito, my dear, ng ating card na no, hindi. Hindi ganon, okay? Hindi siya ganon, okay? Next card natin, galing sa Hermit card is, what do you want? Okay? Sabi ko nga, my dear, pwede kang sabi nga dito, pwede kang magreklamo, pwede kang mag-react. Lalo na kung meron ka naman ng ginawa, like, you've been very, very supportive naman talaga ever since. And then, nandun ka lang sa point talaga na parang, kailangan mo namang intindihin yung sarili mo. Kailangan mo naman i-priority yung sarili mo. Kasi, ayaw mo pa naman siguro matsugi, di ba? Ayaw mo naman siguro mag-departure ka na, di ba? Ayaw mo pa naman siguro. So, this is more on asking din yung ibang tao, ano ba bang gusto nyo? Para ngayon, mapag-ipunan ko na at maibigay ko na. And then after nun, that's it. Meron ako isang client na ni-reading ko kahapon. And sabi niya sa akin, mga tao na abusado, mga ganun, ganyan. And then nabanggit ko sa kanya, sabi ko, ma'am, minsan po kasi, 'di ba, tayo po yung may hawak ng pera natin. And sabi ko, kaya tayo tumutulong is because, kaya tayo nagbibigay is because mahal natin yung tao. Pero sabi ko, kailangan din po nating tingnan na hindi po tayo habang buhay mabubuhay. So, ibig sabihin, yung tulong na ginagawa po natin ngayon, hindi natin siya kayang magawa pang habang buhay. So, siguro kung hindi makapag-adjust yung ibang tao kasi masyado silang kinakain ng, ayoko naman sabihin na itong mga tao na parang kiniklaim ni madam na mga abusado is hindi nila alam kung ano yung nangyayari. Baka siguro meron din sila mga pinagdadaanan, meron sila mga problema, and masyado lang sila nakapokus doon sa problema nila na yon. No? So, sabi ko kay madam, sabi ko, ikaw na lang po yung mag-adjust. Siguro it's just more on, alamin mo muna sa sarili mo kung ano yung kaya mong ibigay. For example, like, ang kaya ko lang mawala sa akin is 1,000 lang or 500 lang. So, therefore, sasabihin ko dun sa tao na, oh, yan lang muna, yan lang ha. Kasi, 'di ba, wala na akong pera, baka sa susunod na lumapit ka sa akin, wala na talaga akong maibibigay. It's just more on setting boundaries. 'Di ba? Kasi kung hindi ka magse-set ng boundaries, talagang mamimihasa talaga na mimihasa. Yan, tapos magrereklamo ka. Ang hirap kasi nitong itackle kasi meron na rin akong mga experience, my dear, na yung mga tao na nagbigay ng pera is meron pala sila mga hidden agenda. Kaya pala sila nagbibigay ng pera kasi nga meron sila mga hidden agenda. So, I think talaga maging responsible tayo. Maging responsible tayo sa mga binibigay natin na tulong sa ibang tao. 'Di ba? Wag natin silang turuan na maging tamad. Wag natin silang turuan na maging dependent talaga kasi sabi ko nga kay madam, hindi tayo habang buhay na mabubuhay, 'di ba? Hindi tayo forever alive, okay? And then pwede ko ring mai-reverse tong energy na to na today, habang napapanood mo to, alamin mo kung ano ba talagang gusto mo sa buhay. Sulat mo sa papel. Lagay mo ano ba talagang gusto mo. And kahit isang words lang yan, like for example, gusto ko magkaroon ng malaking pera or gusto ko maging successful. From that simple word, my dear, malalaman mo kung ano yung mga kinakailangan mong gawin para maabot yung success na yun. Kasi hindi pwede na nakapokus lang tayo dun sa positive na, ay, kailangan ko ng pera. Hindi yon.
kailangan, kasi that's the reality ng mundo, my dear, ha? Wag tayong mag-focus na parang, ay, okay, pag tinaas ko yung kamay ko, tapos hiniling ko na kailangan ko ng pera, darating na yung pera, mahuhulog na siya sa harapan ko, ganon. Hindi. By knowing kung ano yung gusto mo talagang mangyari, malalaman mo rin kung ano yung mga kinakailangan mong isakripisyo. Okay? And that's the time na sasabihin mo, willing ba talaga ako mag-commit? Willing ba talaga ako na mag-sacrifice para dito sa kung ano man tong bagay na ito? Okay? Let me see. Mahaba tong reading na to, my dear, kasi ang dami kong card na kinuha. Pero malapit na tayo matapos, okay? So, ginagawa ko to, pinag-isipan ko na mabuti kung gagawin ko ba to or hindi. Kasi alam ko magiging mahaba talaga tong video na to. Pero, ginagawa ko na rin to para sa sarili ko. No? Kumbaga parang ginagawa ko na rin to para sa sarili ko, para meron akong daily na gabay, meron akong hinahawakan, meron akong something from my spirit guide, okay? And sinishare ko na lang siya sa social media, okay? So, by the time na napanood mo to, my dear, there's a reason kung bakit mo to napapanood, ha? Kasi hindi ko naman to pinablish para mag-viral, hindi ko man to pinablish para magka-revenue ako or magka-pera ako. Ginagawa ko na to ngayon, my dear, para makatulong din sa iba. Okay, yun talagang pinaka-purpose ko. Okay, we have here bounce back. Okay, sa kung ano may nangyayari sa iyo, my dear, okay, recovering quality, determination to risk again, and can keep me down. Okay, so kailangan magkaroon ka talaga, my dear, ng kaisipan, hindi lang sa kaisipan, pati na lang emosyonal, na parang, ito kasi yung gusto ko eh. Kasi di ba nalaman mo na kung ano yung gusto mo. Ito kasi yung gusto ko. And then, maski anong obstacles and maski anong challenges na ibigay sa akin, kakayanin ko. Okay, kailangan ganun ka. Kailangan mag-bounce back ka, my dear. Everything na may challenges, everything na merong obstacle, everything na merong bad news, kinakailangan matuto kang mag-bounce back. Kailangan matuto kang bumalik. Kinakailangan matuto kang mag-recover, my dear. And stick to your plan, my dear. Stick ka doon, my dear, sa kung ano yung original na plano. No? Kasi hindi natin talaga maiiwasan yan na talagang bigla kang malilihis, biglang magkakaroon talaga ng mga ibang mga activities, mga unexpected, mga problema. Pero matuto ka, my dear, na bumalik doon sa original na daan or original lane mo. Okay? Kasi, based dito sa reading natin, tinatahak mo yung success or tinatahak mo itong bigger plan sa'yo ng ating buong may kapal. Okay? Ng ating Panginoon. And itong mga supporting cards natin, sinasabi lang dito na ito yung mga bagay na kailangan mong i-take consideration. Itong bad news, itong fear ng rejection galing sa ibang tao. Kung meron kang fear ng rejection sa ibang tao, kung lagi mong iniisip, ay, paano kung hindi nila magustuhan? Paano kung mag-fail ako? Hindi mo maaabot yung success, my dear. No, sorry to say, ngayon pa lang, huwag ka nang mangarap. Kung matatakot ka na matatakot sa ibang tao talaga, my dears, I'm very, very sorry to say, my dear, hindi mo maaabot yun. Kasi bakit? May takot ka na eh. Di ba naunahan ka na ng takot? So, tanggalin mo yun. Tanggalin mo yung takot na yun, my dear. Tanggalin mo siya. Huwag kang matakot. Okay? Yun yung magiging title nitong reading natin. Huwag kang matakot. Okay? So, we have here, bounce back, okay? Kaya mo yan. Bounce back ka ulit, 'di ba? I-claim mo ngayong araw na to, my dear, yung itong blessing, big plans ng ating buong may kapal ng universe, my dear, para sa iyo. Claim mo siya ngayong araw na ito, and talaga sabihin mo, kahit anong ibigay niyo sa akin na pagsubok, kakayanin ko. Kasi alam ko, eto lang yung tanging daan para maabot ko kung ano man yung bagay na yon. Okay. Meron tayo ditong energy ng Justice card. Kasama niya is the Knight of Sword. Okay. So, alam ko, my dear, meron mga tao na kasi itong dalawang card na to medyo aggressive talaga ito. No, aggressive talaga tong Justice card at saka yung Knight of Sword. Okay? Itong dalawang card na to. Medyo aggressive to. Okay? So, I just can feel, my dear, na una, wag ka maghihigante. Yun ang nakukuha ko dito. Like, tanggalin mo sa puso mo yung revenge. Tanggalin mo sa puso mo yung typical na parang, ilalagay ko sa kamay ko yung justice. 'Di ba? Lalagay ko sa kamay ko, ako na mismo yung gagawa ng justice. Kasi meron mga tao na gusto nila na maging ganun ka.
No, gusto nila na doon ka mag-focus sa paghihiganti, sa galit, sa puot. Gusto nila doon ka talaga mag-focus. No? Kasi pag nag-focus ka doon sa ganti, sa puot, sa galit, na parang hindi ko naman deserve kung ano tong ginagawa nyo sa akin, blah blah blah, so on and so forth, bakit nyo ako ginaganito? Ang mangyayari doon, my dear, babaguhin ka ng galit na yon. Magiging negative ka, basta mawawalan ka na ng something, hindi siya maganda, okay? And, may gusto ko sabihin kanina nasa utak ko siya Justice and the Knight of Sword, okay. So, sa Justice and the Knight of Sword, okay, it's more on being true to yourself. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Yun ang gusto kong sabihin kanina na sa dulo ng dila ko. Is being true to yourself, my dear. Like, pag inadmit mo kasi na eto yung problema, eto yung kailangan solusyonan, yun. Okay? Ito yung problema, ito yung kailangan solusyonan. Parang ganon, yun ang nakukuha ko. Kasi kung makikita mo dito, parang merong hinahawakan si Knight of Sword na parang bilog, okay? So, parang sinasabi niya na, teka, ito yung pinaka-ugat o ito yung pinaka-root of the problem. Ito talaga siya. So, it's just more on, kung merong ibang tao na gumawa sa'yo ng hindi maganda, I think iwasan mo na lang sila. No? Kasi sabi ko nga kanina, wag kang mag-revenge, okay? Pero kung siyempre, sinaktan ka na or something, di ipakulong mo, di ba, kasubukan mo or something, di ba? Pero kung simple lang naman na parang paggawa ng, eto medyo i-discuss ko to dito, yung magic o yung mga ritual, mas mainam na lang siguro kung magpo-focus ka, my dear, sa protection. Okay? Mas mainam na lang kung magpo-focus ka talaga sa protection, protectionan mo yung sarili mo, pero wag ka mag-focus doon sa paghihiganti. Kasi, pag naghihiganti ka, bumababa yung frequency mo. At ayaw, my dear, kasi ano ba yung pagiging successful, pagiging mayaman, di ba positive yun? So, paano ma-attract, my dear, yung pagiging successful, yung pagiging mayaman, yung pagiging kung ano may minamanifest mo, kung ang frequency na nilalabas mo ay negative. 'Di ba? Hindi nagma-match. So dapat kung gusto mo na maging successful ka talaga, tanggalin mo yung revenge. Ngayon sasabihin mo, ay hindi ako gaganti, ano na lang mangyayari, magpapatuloy na lang sila ng ganyan. Protektahan mo yung sarili mo. Maraming protection diyan, maraming mga ritual dyan na may kinalaman sa usapin ng proteksyon. Pero wag na wag kang magbabayad, wag na wag kang gagawa ng hindi maganda, wag kang gagawa ng hindi maganda, my dear, na may kinalaman sa paghihiganti. Maniwala ka, my dear, sa karma, maniwala ka, my dear, na merong nakatakda para sa kanila. Meron yan, hindi man ngayon, pero darating yung araw, meron talaga yan. Meron yan nakatakda para sa kanila dyan para sa mga gumagawa ng mga sumpa, ng mga kulam, ng mga barang, ng mga kung ano-ano, ng mga gayumat, kung ano-ano. Meron yan nakatakda para sa kanila. Ngayon, pag natunugan mo na kung sino man tong tao na ito ay ginaganyan ka, umiwas ka na lang. No, ikaw na lang yung umiwas, ikaw na lang ang lumayo. Okay? Kasi importante din yung energy mo. Napaka-importante ng energy mo. So wag mo sayangin yung energy mo, wag mo sayangin yung power mo sa mga taong wala namang kakwenta-kwenta, no? So, yun na lang gawin mo, my dear, okay? And anuhin mo, my dear, yung truth. Yung katotohanan talaga, wag ka mag-deny, ay, eto ang problema, eto yung ganyan. Yung iba kasi parang, ay, hindi siya ang problema, hindi ito ang problema. Kung siya talaga ang problema, hindi mo maaayos medyo ang problema kung hindi mo talaga i-address yung problema. Okay, kunyari, tumutuloy yung bubong. Sasabihin mo, ay, tumutuloy yung bubong. Diyan lang yan sa kisame. Sasabihin naman ng isa, ay, aakit ako sa bubong, tatapalan ko yung bubong. Ay, hindi, diyan lang yan sa kisame. O kaya lagyan mo na lang ng lagyan mo na lang ng balde o ng tabo o ng planggana, okay na yan. 'Di ba? Gusto mo matapos yung problema, umakyat ka sa bubong, takpan mo yung butas doon sa bubong, and then okay na tayo. 'Di ba? Ganun lang naman 'yun. Or kung malala na talaga, palitan mo yung buong bubong. Ngayon sasabihin, wala naman akong perang pampalit ng bubong. Di maghagilap ng pera. Paano maghagilap ng pera? Di magtrabaho. Ganun lang naman kasimple 'yon, 'di ba? Ngayon, paano magtrabaho? Di kailangan mo magsakripisyo, kailangan mo maghirap, kailangan madumihan yung mga kamay mo. 'Di ba? Ganun lang naman 'yon.
'Di ba? Kailangan mabanat yung buto mo, kailangan sumakit yung likod mo, kailangan sumakit yung balakang mo. Ngayon, dahil dun sa nararamdaman mo na sakripisyo na yun, babayaran nila yun ng pera. Yung pera na yun, ibibili mo ng yero, yun ngayon yung magiging solusyon dun sa problema mo. Ganun lang naman siya. No? So, nag-set lang ako ng example, my dear. Pero marami talagang mga sitwasyon na nangyayari sa atin sa pang-araw-araw. Okay? So, let's go na tayo dito sa ating next card. Okay, ito pala siya. We have here emotional manipulation. Okay, mag-ingat ka sa mga tao na ginagamit yung sitwasyon nila. Ginagamit yung buhay nila, yung wala akong gatas, walang ganito, walang, yung mga ganon, no? It's more on emotional manipulation, no? Minsan, pag alam nilang mabait yung tao, pag alam nilang maawain yung tao, gagamitin talaga nila yon. Yung sitwasyon nila, yung buhay nila, gagamitin nila yun, my dear. Okay? So, mag-ingat ka sa mga taong ganon. Okay? Mag-ingat ka sa mga taong ganon. And, sabi ko nga, i-address mo yung katotohanan. I-address mo yung katotohanan. Di ba sabi pa nga dito kanina, alamin mo kung ano yung bad news na dumarating. 'Di ba? Ano ba yung bad news na yan? Kagagawan ko ba yan? Dahil hindi ba ako ano ba yan? 'Di ba? Or parehas natin susolusyonan yan? Or problema mo lang talaga yan, ipinapasa mo lang sa akin? 'Di ba? Yung parang ganon. Kailangan malaman mo talaga siya, my dear. Kailangan na pag meron tao na lumalapit sa iyo and dumadaing siya, meron siyang dalang problem or bad news sa iyo, kailangan alam mo, ano ba tong problema na to? Problema ko ba talaga to? O problema lang talaga niya? Or problema talaga naming dalawa? Yung ganun, kailangan alam mo talaga siya, my dear. Kasi mahirap ayusin yung isang tao na siya mismo hindi niya alam na problema niya lang pala yun. 'Di ba? Ikaw naman ngayon magmamalasakit ka, tutulungan mo, 'di ba? Tapos kaya yung sinabi ni Madam sa akin kagabi ay kahapon na mga abusado ganito ganyan ganito ganon. Paano aabuso? Kasi hindi mo sinabi. Hindi mo sinabi na, okay, ito lang ang bibigay ko sa iyo hanggang 1,000 lang kaya kong ibigay. Sa susunod, pag nagkaroon ka pa ng problema, bahala ka na sa buhay mo. Yung ganun. Kasi sabi ko nga, my dear, hindi ka habang buhay mabubuhay para suportahan, sustentuhan, tulungan, lahat ng mga tao sa paligid mo. Okay? Hindi mo kaya yun. Sabi pa nga ni dito, paano mo pina-priority ang sarili mo? 'Di ba sabi ko, my dear, paano mo nagagawang magbigay ng isang bagay sa isang tao na wala ka? 'Di ba? Okay. So, last card natin over here is inaakit, flirting, malandi. Okay, so ayan yan, my dear. Okay? So, be careful ka rin sa mga tao na mapang-akit, emotional manipulation. Tingnan mo ng maigi, my dear, ha? Kung ano talaga yung totoong agenda nila, attention nila. Kasi, yung mga tao na yan, meron talaga silang agenda. At ang agenda nila, my dear, is hindi mo makita na meron blessing na parating sa iyo, na may magandang buhay na naghihintay para sa iyo. Kaya ang gagawin nila, guguluhin nila ng guguluhin yan. Guguluhin nila ng guguluhin yung buhay mo. Na bibigyan ka nila ng mga problema, idadamay ka nila sa mga problema mo, and so on and so forth. And then ikaw naman, sabi mga dito, I was afraid that you would reject me if I share my feelings. So, ikaw parang hindi ka nagko-complain, hindi ka nagre-react, kasi ayaw mo makasakit ng damdamin, kasi nga, kawawa naman, hirap na hirap, hikayos na hikayos. Pero pag ikaw na yung nalagay dun sa sitwasyon na gano'n, nasaan na sila? Wala na silang magawa. So, kawawa ka. Kailangan mo ibangon yung sarili mo sa putikan o sa sitwasyon na yun. 'Di ba? Yung ginagawa ng ibang yung ginagawa mo sa ibang tao, hindi ka pwedeng mag-expect, my dear, ng 100% na gagawin din nila sa iyo yun eventually. Okay? So, hindi ka pwedeng mag-expect na parang, ay, gagawin din nila sa akin yun pag ganito, ganyan. Okay? So, yes, natapos natin siya. Okay, bukas po ulit, okay? So, I hope na nagustuhan mo yung ating reading, my dear, and yung ating collective reading. And yes, bukas po ulit. Maraming salamat po. Ang haba ng reading na to, I hope na, 'di ba, nagustuhan mo, okay? So, thank you, my dear. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.